Actually, Jovi, una sa lahat, syempre ayoko naman pangunahan yung ICI Mm. at yung ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung ano yung nakikita nila mga dapat na imbestigan. Pero ang siguro dapat, kasi naguguluhan din ng taong bayan dahil hindi nga transparent yung naging investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, kaya hindi rin maintindihan kung bakit ito lang yung mga pangalan, bakit kulang. Pagdating naman sa Blue Ribbon Committee, dahil matagal din nga huminto, nagkaroon ng kaguluhan, para bang putol eh. Hindi na alam yung dugtong doon sa mga nangyayari. Kaya nga noon pa man, sinasabi na sana transparent yung naging proseso ng Independent Commission on Infrastructure at magtuloy-tuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee para makita talaga ng taong bayan kung ano tong mga issue, ano yung mga pruweba, ano yung mga nakikita. Kasi syempre, ako naman, in fairness to doon sa mga pangalang binanggit ni Sergeant Cotesa, nandyan si Eric Yap, nandyan si Saldico, nandyan si Speaker Martin Romualdez. May panahon din talaga na tingnan natin ano ba talaga yung mga kaso laban sa kanila at totoo ba itong mga binabanggit. And tingin ko naputol doon yung pagdudugtong-dugtong kung ano talaga yung legal na kaso na dapat ipataw sa kanila, sino ba ang mastermind, ano ba talaga to, totoo ba talaga to. Pangalawa, ang isang indikasyon sa akin kasi na napakalinaw, Joby, no? Yung ano, yung naalala niyo yung sinabi ni Alcantara, binanggit din ata to ni Bernardo, parating lumalabas ang pangalan ni Mark Teksay at ni Paul Estrada. Ito yung sinasabing kanang kamay o mga aide ni Saldico na hindi lang nagbibigay ng pera pero tumatanggap ng pera. Ang linaw kasi noon, makikita natin kanino nang galing yung mga perang tinatanggap nila at para sa ang proyekto. Pagdating naman sa paglilikom ng pera, kanino nila dinadala yung pondong ito. So ito yung mga bagay na, yun ang akin nakikitang kulang. Dapat talaga makita talaga yung dalawang yun dahil iyan ang nakikita kong susi doon sa kabuuang problema natin. Ito, Jovi, hindi lang problema ng flood control. Ang nakikita ko rito, mafia na to ng gobyerno. Yung bang isang buong sindikato na inaayos nila yung pondo ng kabuuang gobyerno at talagang nagkakaroon ng nakawan. So maaaring makita natin yan sa Department of Health, Okay. makita natin yan sa TESDA. Importante itong dalawang taong to na malaman natin kung ano ang pera na kinukuha nila at saan nila dinadala. Okay, linawin ko lang, Mike. So, yung dalawang sinasabi mong importante na dapat mag-zero in ang ICI at yung iba pang mga investigative bodies natin. Yung ibang sinabi mga names na nasa testimonya ni Gutesa, ina-expect mo rin ba sila na sooner or later ay makakasama sa mga pwedeng pakasuhan? Ang importante kasi para sa akin kung meron ako kunyari gagawa ng investigasyon or kasama ako sa gumagawa ng investigasyon, let's say sa Kongreso o sa Senado, na maitukoy talaga yung at masundan yung mga binanggit nilang statements. 'Di ba? For example, nauna si Bryce, ano ba yung, nauna si Diskaya. No, sinabi niya mga congressmen, ang dami nung mga pangalan na yon. Paano niya binibigay ang pera sa kanila, nagkakaroon sila ng hatian doon sa pondo ng kanilang mga proyekto. Ano-anong proyekto yun? Saan nila dinala? At sino yung kausap nila ng mga opisyal ng Department of Public Works? Pagkatapos nagsalita naman si Bryce Hernandez, sila Alcantara, isang grupo rin yan. May mga binanggit silang pangalan. Ang maganda dyan, yung kay Yusek Bernardo rin, kasi kabuuan nasa taas na siya undersecretary. At syempre, katulad ng binanggit ko, yung perang binabanggit doon sa paggalaw nila Saldico. Kasi sila Saldico hindi lang involved doon sa mismong proyekto. Doon pa lang sa pagpopondo ng proyekto, kasama na sila. So ito sa akin, Joby, ang mga critical na bagay na kailangan maiayos. Sana nga, kahit na wala pang kaswan, magkaroon ka talaga ng order kaagad, ma-hold kung ano mang pera meron sila. Ma-hold ang kanilang pagbiyahe sa labas. Dahil nga ngayon, pinag-uusapan na, si Saldico na-filean na, pero yung air assets nakawala na. So ito yung mga sana hakbangin na maisagawa kaagad ng ating gobyerno. Kabuuan na, maging ICI, maging sa Senado, DOJ, ICI, NBI, ibuo na nila talaga para pati AMLA maisagawa yung karampatang aksyon para itong pondo na pera ng tao, buwis na binayaran ng taong bayan, maprotektahan naman.